Sinasabi ko sa iyo, ang buong katotohanan, ipapahamak ka ng iyong kahibangan. Ipapahamak tayo kung nahihibang tayo. Ano bang ibig sabihin ng kahibangan? Ito yung wala kang ibang iniisip, bagkus nakapokus ka lang dun sa gusto mo. Ito masaklap, kahit pa mali. Diba? Like for example, pinagbabawalan ka ng iyong mga magulang na huwag kang sasama doon sa taong yan dahil mapanganib. Tapos nakipagtanan ka pa rin sa kanya. Ngayon, ang consequence, makinig pong mabuti, ang magiging consequence nito ay tiyak hindi po maganda. Ang Biblia po ay punong-puno ng pangaral sa atin sa Book of Proverbs, Proverbio ang tawagin. Why? Alam po ba ninyo, isa pong magandang kaugalian sana sa ating mga Kristiyano, maski isang Proverbs lang o isang proverbio lang sa bawat araw, baunin natin. Magbasa tayo, maski isang proverb lang mula dun sa Book of Proverbs. Yung proverb sa Bible, hindi yung kung saan proverb. Maraming mga libro ngayon, may proverb sa ganito, sa ganyan. I'm not talking about that. I'm talking about the Bible, yung proverb sa Biblia. Sa Tagalog nung karunungan, Hindi, karunungan yon. Doon tayo. Hindi yung... Kasi may kaalaman din ng mundo. Pero minsan nakakapagpahamak siya. Kaya sabi ko po sa inyo, pag hibang na ang tao, halimbawa, sabi nung sinabihan na ng magulang niya, pag sumama ka sa lalaking yan, magiging impyerno ang buhay mo, sumama pa rin. Nagpabuntis. Tapos, I know kung ano yung sinasabi ko. Pinsan ko po ito. At the age of 17 na buntis. So, nanganak. 17 din siya nanganak, no? So, ngayon, hindi siya nakatapos. Pero, nagtrabaho sa maagang age, no? Yan po ang sinasabi ko. Dahil hindi po nakinig. Kaya sa Bible po, meron pong paalala ang Biblia sa atin. Nasabi niya, ituon mo ang iyong mga mata sa pangaral. Okay. Mahalaga pong nakikinig tayo sa pangaral. Okay. Pero, kasi sa under the new covenant kasi, may nakalagay po sa Bible na, while maganda po nakikinig sa pangaral, pero may nakalagay po kasi sa Bible na ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. At hindi na ninyo kailangan ng sino man magsasabi sa inyo. The Holy Spirit Himself will lead us into all truth. Ayun ang maganda sa atin, New Covenant believers, under the New Covenant of Grace. Nandiyan ang Holy Spirit, nililid tayo, ginaguide tayo. Halimbawa, kung alam mo nakasakit ka ng damdamin, ililid ka ng Holy Spirit to say sorry. To say, pasensya na ha. Medyo tumaas ang boses ko. Ililid ka ng Holy Spirit na pag may nakita kang... Kasi alam ninyo, makinig pong mabuti, mga Kristiyano, no? Hindi lahat ng lumalapit sa atin na sinasabi na nangangailangan sila ng salapi ay totoong nangangailangan. Ako po, niloko po ako last year lang Hindi na ako binayaran 600 lang po pero hindi bali na. Okay lang. Hindi bali. Di ba? Talagang wala nang intensyon magbayad yaon. Bali na. Unbeliever yon. Kasi sabi ko, kung alam mong totoong nangangailangan yan, ililid ka ng Holy Spirit. Ako, during that time, nagmamadali ako, may pupuntahan ako. Kaya sabi ko, bigyan ko na nga. Hindi ko kinonsulta ang Holy Spirit na. Kasi mahuhuli ako sa lalakarin ko. Minsan, yung pagmamadali ginagamit din ng demonyo para makagawa tayo ng mga maling desisyon. So, tingin-tingin din po tayo sa buhay ni Samson. Alam natin ang buong pangyayari. Nahulog siya sa bitag ni Delilah dahil hindi po siya nakinig sa mga magulang niya. Tandaan po ninyo, bago po isilang si Samson, sinabihan muna yung mga magulang niya na isisilang itong batang ito, magiging hukom ninyo at hindi puputulan ng buhok at punong-puno ng disiplina sa kanyang katawan.
Pero sumuway si Samson upon marrying a girl from Timna na later on, pinatay din yung babaeng yun hindi ba? Dahil yung sa kanyang, nagkaroon siya ng riddle, nagbigay siya ng riddle na sinabi rin ng babae, kaya nabuking nga nila na na yung pala yung pinapahulaan ni Samson, yung pulot-pukyutan sa sa loob nung layo na pinatay niya. Yung matamis, anong tawag doon? Whatever. Nabuking. Sinabi ng babae. Later on, pinatay din yung babaeng yun hindi ba, nung mga Philistines? Kaya ang buhay ni Samson, masalimuot na buhay ng isang taong pasaway sa Diyos. Kung pasaway si Jonas, mas pasaway si Samson, I believe. But, alam naman nyo yung nakaraang vlog natin, kahuli-hulihang panahon ng kanyang buhay, last moment, pinagbigyan siya ng Panginoon. Sabi niya, Lord, just this once. Medyo touching po yun sa akin. Natatouch ako doon. Sa huling pagkakataon po, bigay mo sa akin ang tagumpay na ito. Hayaan mong mamatay ako sa gitna ng aking mga kaaway, ang mga Pilisteo at mga Pilisteo. Napakabuti ng Panginoon. Tinupad niya yun. Second chances, kasi Old Testament. Pero sa New Covenant, unlimited chances. Ang ganda, di ba? Kaya masarap po sa grace Alam natin na highly favored pa rin tayo. Regardless ng pumapalpak tayo, di ba? Nandiyan na yan Highly favored and greatly blessed na po tayo. Dapat pang-anuhin lang po natin talaga. Makikinig tayo sa leading ng banal na Espiritu sa atin para hindi tayo makakagawa ng mga palpak na desisyon tulad ni Samson. At wag na wag niyo pong i-oppress ang banal na Espiritu. Ako naniniwala po ako na bawat isa sa ating mga mananampalataya, alam natin kung kailan tayo nililid ng banal na Espiritu at alam din natin kung kailan tayo sumusuway o umu-oppress. Hindi ko po alam ba't iba po ang situations natin. Pero alam nyo yan. Kaya please lang po, pag nililid kayo ng banal na Espiritu na gawin ng isang bagay, gawin nyo po kasi yun po ay para sa ikabubuti po ninyo. Sa pang-araw-araw, halimbawa, alam mong konti na lang yung pera mo, tapos bumili ka pa rin sa Shopee nung gusto mong product. Paano yan? Hindi mahihirapan ka nga talaga. Kasi may kilala po kaming ganyan na tao na ako ganyan din po ako, pero titiyakin ko meron naman po ako na matitira. Hindi yung may sinasabi ko pong tao na inuutangan pa kami para lang makabili ng luho. Pero may mga kasamahan kami nagsabi na mali ang ginagawa mo. Kasi hindi mo priority yung dapat i-prioritize. Nagalit ba? Magagaling kasi kayo, apa niya. So, ayan po ang sinasabi ko. And hindi po believer yon. Hindi believer yon. Kasamahan po namin sa work, sa trabaho. So, hindi believer yon. Kaya sabi ko po sa inyo, pag believer kasi, ibubulong ng Panginoon. Anak, tama na muna yan. Hinay-hinay lang. Halimbawa, malakas ang weather. Malakas ang ulan. Alam mong delikado. Huwag ka magmamaneho. Kasi madulas nga, di ba? Yung mga tipong ganyan. Lalo na kung taga-bulubundukin ka. Ganon Alam mong ganon na nga, nagmaneho ka pa rin. Na-aksidente ka. Sisisihin mo pang Panginoon? Hindi Ganon po talaga sa Lagi tayong merong leading ng banal na Espiritu. At mahalaga po yan. Lagi po tayong makikinig. Dahil may kapakinabangan din po naman talaga pag nakikinig tayo sa kanyang tinig. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, maluwalhati at malugod ko po kayong inaanyayahan. Mag-subscribe po kayo dito. Wala pong ibang bida rito, kundi si Lord Jesus lamang po. Walang ibang itataas dito, kundi ang Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay, namatay para sa atin at muling nabuhay para patunayan o resibuhan ang ating kaligtasan
Si Jesus lang ang bida sa ating channel, wala na pong iba. Again, huwag tayo maging pasaway tulad ni Samson dahil meron po mga consequences ang bawat kapasawayan na ganyan. Thank you, and Jesus truly loves us all.